from the product. Any product na bilhin natin, appliances man yan o cellphone, meron yung design na nakapaloob sa box. So pag violate mo yung design ng produkto, it will malfunction. Ganon din sa marriage. Pag hindi ka sumunod sa design ng marriage, yung standards ng marriage set by the Creator Himself, you will malfunction, both of you, whether you like it or not. Now, pag sinabing malfunctioning, ibig sabihin yung pagsasama ninyo, alam na yung stress kayo. No? You'll get stressed with one another because yung isang nag-malfunction. Why? Because nag-violate siya doon sa standard set by the design of the product. No? Think about that concept. So pag sinabi ng manual, manual ng human beings, pag sinabi ng manual, husbands, love your wives and do not be harsh to them. It's not a suggestion. It is not a proposal. It is a commandment. Pag sinabi yung love your wives and do not be harsh to them, obligado kang sundin. Whether you like it or not. Galit ka man o hindi, naiinis ka man o hindi, may pera ka man o wala, may pagkain ka man o wala. Kailangan mo mahalin ang wife. And do not be harsh to them. Bakit daw? Kasi they were created to be emotional, sabi ng science. At para hindi ka maging harsh sa wife mo, you need to learn how to communicate with your wife na hindi directly. Kahit nasabihin mo, tama naman, totoo naman na, bawal. Bakit? They don't want it. Ang gusto nila, indirect. O halimbawa, nagluto, tapos sinabi mo, maalat. Na-skip mo na yung efforts na ginawa niya. Kaya ma-appreciate ba niya yun? Hindi, masakit yun. Pinaghandaan ka, tapos ang unang mong reaction, maalat. So kailangan mo matuto kung paano makapag-communicate sa asawa. Kahit pa ipagpilitan mo, totoo naman bawal eh. Hindi pwede. Because this is divine law. Ang manual ng gumawa ng marriage is about us, hindi tao. Hindi natin control, hindi natin invento. Whether you like it or not, there is God. Mas marami naniniwala kaysa sa mga atheists. Mas parehong produkto niya to eh. Male and female, ginawa niya pareho. Tapos, naguguluhan kayo ngayon because of the equality. I also teach gender equality. Pero Bible ang makakapag-explain sa atin kung paano ba niya sinet up ang marriage. Sa chapter 1 ng Genesis, sabi niya, let us make man in our own image. Kausap niya pareho, no? I will make man and a woman. Ginawa niyang pantay. Parehong pwedeng maging leader, parehong pwedeng maging senador, maging lawmaker, presidente ng bansa, may power, nakalagay na doon sa kanila. Pwede makasurvive kahit walang lalaki. Pwedeng yumaman kahit hindi mag-asawa. Nasa power po ninyo yun, nasa authority ninyo yun bilang lalaki. Bilang babae din. Kahit single. So chapter 2 ng Genesis, sumuway yung dalawa. Pinitas yung apple na sinasabi. Forbidden fruit. Anong nangyayari doon? Kahit asawa sa yung dalawa. Ito ngayon na epekto ng pag-aasawa ninyo. Sabi niya sa lalaki, susumpa mo ang lupa, lahat ng kakanin mo, magagaling sa pawis mo. Bakit? Kasi sa Garden of Eden, hindi mo kailangan trabaho. Nandun lahat ng kailangan mo. Para kang may responsible parent, na pag-isip mo, may pagkain ka na sa mesa. Pag-isip mo, ito panligo mo anak. Ito bakon mo anak. Ito ang gamit mo anak. Everything is provided. You have a responsible parent sa bahay. Ganon ang ginampanan niyang role sa chapter 1 at sa chapter 2. Kaso nag-asawa. Pag nag-asawa ka, sabi niya, hindi ka na magigising na may pagkain. Maghahanap buhay ka na. Alam mo na mapakainin ka pa ni mami and daddy. Kasama yung wife mo. Alam mo naman nasa bahay kayo ng wife ng parents mo. Mami, daddy, may pagkain na ba kami? Hindi matutuwa ang parents mo. Bakit? Asawa ka din. Di ba? Sabi nga doon, dahil dito, makita niya yung babae. Hindi naman siya pinilit, pinuyer sa mag-asawa. Wala naman pumilit sa yung dalawa. Hindi ka tinutukan, ina. Hindi ka rin tinutukan. Sarili mo sa desisyon, di ba? Because God will never
touch your decision to marry. Hindi niya pinakialaman yun. Bakit? Because the moment na pinilit ka mag-asawa, sinisisihin mo pag nag-fail ang inyong pagsasama. Kaya kang susumbatan. Di ba? Or God does not want that to happen. Kaya, kung makita ng lalaki yung babae, palakad-lakad, this is now, nagkaroon ng acceptance. This is now, bone of my bones, flesh of my flesh, and she shall be called woman. The moment na pumasok ka sa relasyon, di pa kayo kasal, there is always the feeling of ownership. Pakiramdam niyo na, nandito na, naturally. Sa akin ka na, hindi ka pwede makapag-usap sa iba. Pag-aari na kita. Kahit saan magpunta, alam mo dapat kung nasan ka. Because katawan kita. At kailangan pang isahin. Sa babae, yung sinermon niya. Apat na bagay mararanasan mo sa iyong pag-aasawa. Number 1, I will increase your pain in childbirth. Increasing the pain in childbirth. Siguro may existing na before. Kaya na-increase. Number 2, in pain, you will always bring forth children. Always in pain. Lagi may side effects sa tama na. And that is true. Diba? Number 3, your desire will always be to your husband. Genesis chapter 3, verse 19. Lagi mo na naisin ang asawa mo. Makita, makausap, umuwi ng maaga, etc. Nasaan ka na? Papasok naturally. Pakiramdam mo yun. Hindi mo control, hindi mo invento. It is there. Why? Because God designed it that way. Pang-apat, He will rule over you. Malinaw, sabi ng Diyos. Walang equality pagdating sa marriage. Dahil pag-iisa yung katawan kayo, at bawat isa katawan, isa lang ang ulo kailangan. Kaya, hayaan niyo ang husbands ninyo mamuno. Let them take the lead. Pero warning ko sa inyo, pag you don't take the lead, husbands, malalaking mag-aasawa, wala kang paninindigan, hindi ka marunong tumayo sa sarili mong desisyon, they will take the lead because they are also capable of leading the marriage and you will never like it. Hindi ka matutuwa na pinatatakbo ng babae ang buhay mo. Try mo. Patakbuhin ng babae ang buhay mo. Tingnan natin kung maramdaman mo. You will never like it. Because that's the design of the marriage. And you have to take the lead. Kailangan mo manindigan. Kailangan mo pag-aralan ng desisyon at kukonsultin siya. So ang goal is isang katawan. Dahil hindi pwede na isang katawan ay may dalawang ulo. Na pareho nagko-compete, naglalaban. Ito gusto ko, hindi ito dapat masunod. Hindi, ito mataas na nag-alala ko sa iyo eh. Ito dapat masunod. Hindi po ganun ang marriage. Because God is a God of order. Wala siyang pinirate na isang katawan tapos dalawang ulo. That is called monster. Halimaw ang tawag dyan. Kaya isang katawan, yun ang goal ninyo. Paano? Pag-isahin nyo yung buong pagkatao ninyo. Abraham Maslow, katong bahagi ng ating katawan, kailangan natin pag-isahin. Physical, physiological, and spiritual. Paano pag-isahin yung physical? These are things na nakikita. These are things na nararanasan. Kung mahilig siya sa basketball, pumunta ka sa mundo niya. Para maintindihan mo yung mundo ng basketball. Something like that. Yung hobby niya, gustuin mo rin. Hindi yung iiwas ka kasi hindi mo hobby. Mag-a-adjust ka talaga sa marriage. That's physical and everything. That includes things na nakikita niyo. Psychological. The mind, no? Isa sa pag-iisay dito. Dapat dumating kayo sa point na yung nalalaman din ang asawa mo. Kapag in-invite kayo halimbawa sa isang event, tapos naging speaker ka, late ka, tapos humalili yung asawa mo, you will tell everyone confidently, asawa ko yan. Parang ako din yan. Yun ang sasalita. Alam niya ay alam ko din. Dapat dumating kayo sa point na gano'n. The third part, spiritual. You need to have connection to God. Because only God can give you direction. Not the college degree. Not the school. Not anyone. Hindi pa na-invento ang equipment or measurement kung ano pa magiging palamahal. And creating a family is not just a goal. You must have something na mag-create ng benepisyo sa ating kapwa.
And automatically, you will be paid, you will get the blessings. So yun po, Albert Einstein, sabi niya, marriage is a risk. Pero may requirement. Bakit kasi naging risk? Kasi yung asawa mo pwedeng mag-stress sa'yo. Yung asawa mo pwedeng magpaiksin ang buhay mo by stressing you. Paano? Yung mga natutulog mo sakit, kahit wala kang bisyo, igisingin yan pag na-stress ka. Pag in-stress ka niya. Kaya the goal of the marriage is not to compete with one another. Huwag palabasin na mas magaling ka kaysa sa asawa mo. Because hindi mo alam, baka may gift yung asawa mo, hindi mo lang nakikita, hindi lang lumalabas. And you need to maximize your presence to each other every day. Maximize mo yan. Hindi ko alam ito, hindi ko naintindihan ko. Tanungin ko kayo asawa ko, baka alam niya. And women are naturally smart because they are called helpers. Para sa pangailangan mo sa oras na hindi mo kaya. Now, sabi ng manual sa mga babae, respect and submit yourselves to your husband. Paano mo respeto sa husband? Kanina lang, kung tama mo niya respeto. Paano mo respeto sa husband? Isa-isahin mo. Bawal sermonan ang husband mo. Bawal pakita na mas mapera ka kaya sa husband mo. Bawal, hindi niya magustuhan, hindi siya matutuwa. Bawal sabihin sa husband mo, natatamad-tamad ka. Bawal. Ano dapat na sabihin? I-inspire yung husband. Alam mo kaya ka na nakasala, naniniwala ako sa iyo. No? Kesa sabihin mo, ang kwenta. Abay, saan pupunta yung relationship ninyo if you don't want to communicate properly? Diba? Ano pa? Bawal mag-shopping. Kahit pera nyo yan. They will react. They will surely react. Huwag mag-shopping na hindi niya alam. Kahit na pera mo yan. Huwag mo rin ipamukha sa kanya na mas mapera kayo sa kanya. They will never like it. Kanya po ang respeto. Promote yung gobyerno. 18th day to stop violence against women and children. Pero problema, hindi natutumbok. Yung solusyon hindi natutumbok. Bakit? Pag pumasok ka sa marriage na ang mentality mo equal kayo, talagang bangayan niya, araw-araw. Kaya ngayon nais na ng Diyos from the beginning pa eh. Kaya, hindi na tayo masusunod dito. Yung manual na, yung designer na, masusunod. At yan din na sinabi na family ko sa Article 1. Marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Yung ordinary, pwede may pasok yung terms and conditions mo. Basta hindi labag sa batas, hindi labag sa public policy, customs, etc. Pwede may pasok terms and conditions mo. Sa marriage, hindi na. O pwede. Bawal na. Because batas na yung masusunod. At itong batas na to sa pag-aasawa ay galing din sa Bible. The rights and obligations spouses, Article 68 hanggang 72, love and mutual respect, fidelity, wala kang choice, pwede sumunod lang. Because these are also divine law. Ang kaibahan ng law sa lupa, pwede mo iprotesta, pwede mo pagpilitan yung gusto mo, pero yung batas ng Diyos, hindi ka entitled to own. Walang demokrasya sa Diyos. Divine law yan. Kung sinabing respeto, irespeto mo kahit galit ka. Kung sinabing mahalin mo kahit maldita. Okay? Huwag niyo sukuan ang bawat isa hanggang di kayo nagiging pure. Kaya nga sa pag-aasawa, kailangan maalis na yung mga pangit na ugali. Mga bisyo na nagpapasaya sa inyo. Bisyo, anak, babae, sugal sa ganilyo. Because lahat yan, sisirain ang katawan mo. Anong ending? Kung iniwanan mo yung asawa mo. Kaya sumpaan grow old with you. Sabay kayo, tatanda. That's the goal. And the first challenge is 25 years. Because sinorvey na yung mga bracket na nagsama 1 to 5 years, ang taas ng hiwalay. Bakit? Sinukuan agad ang bawat isa. Bakit? Siguro hindi umatin ng wedding na ako'y nagkakasal. Hindi nakinig sa seminar ko. 10 to 15 years, ako, taas pa rin.
15 to 20, ang taas pa rin. 21 to 25, ang taas pa rin. Tumutungan 26, 0.1% na lang. And Mark Twain confirmed that. Sabi niya, you will only understand marriage until you reach a quarter of a century. Huwag niyo subukan, nilang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo subukan ang bawat isa. Hanggang hindi kayo nagiging silver, huwag niyo subukan. The next goal would be 50 years. Equivalent to gold. And 75 years, diamond. As marriage partners, you need to have a healthy mind and a healthy heart. Kung gusto niyo mababa ang buhay ninyo pareho. I-search nyo lang sa Google, Harvard University, 85 years of study. Continuously, pinag-aaralan nila paano humahaba ang buhay ng tao. The secret, healthy mind and a healthy heart. And as long as you feel confident sa kasama mo sa buhay, that will give you a healthy mind. Confident sa kasama sa buhay. Kaya, ang goal niya na ngayon, okay, dahil iiwanan mo na yung mga bisyo mo na nagpapasaya sa binata ka, dahil sino na pasasayahin mo? Sino na, okay? Si Ina na. Pero din Ina, iiwanan lahat na nagpapasaya sa iyo nung single ka. Sino na pasasayahin mo ngayon? Siya na. Huwag kakalimutan yan, ha? Huwag subukan ng bawat isa. Pag-aralan ang kanyang pagkatao para kayo mo sa pag-adjust. Ganon ka din, Ina. Pag-aralan ang kanyang pagkatao para kayo mo sa pag-adjust. And finally, mayroon na akong lambing. Meron po kaming Palad ng Diyos Foundation. Umiikot sa mga mahihirap na lugar, pati mga parents doon. Ginagawa namin ng seminar to be responsible parents, more responsible parents, mag-release ng mga batang functional sa society. Because whether we like it or not, tayo victims, tayo mga educated or mga nag-aral, ang nagiging victims ng mga dysfunctional children sa society. So, hingi lang po kami ng tulong. Kami ay nagpapa-ayuda, nagpapa-feeding sa bawat seminar nila na pinupuntahan natin. Because pag hindi mo binigyan ng ayuda, hindi pupunta eh. Kaya, gumagawa kami ng way para mapakalat yung mga tamang impormasyon sa mga magulang, sa mga mahihirap na lugar. Iikot po ang basket, yun po ang aming nilalambing sa inyo. Whatever amount you give will be a big help for our foundation. Congratulations to the both of you. We will now proceed to the marriage rites. May we request with the parents and principal sponsors